suportahan ang liwanag at hindi nagsisilbing pundasyon ng kasamaan. Gamit ang mga salitang iyon mula sa ating founder na si Mercedes, idineklara kong buksan ang Grand Magic Festival. 魔導大祭の開催を宣言します。 Huwag ipikit ang inyong mga mata kahit sa single match. Kilatisin lahat, hindi natin alam kung saan tayo makakahanap ng brilyante. Kumikinang ang mga mata ng mga scout na pinaghalo-halo sa mga siksikang madla. Ang tohre ay tiyak na gumagana ng mabilis. Iyan ay dahil ang mga mages mula sa labas ng tohre ay dumarating kapag pista. Nagsimula na ang kompetisyon sa mga scout at ang pinakahihintay ng mga estudyante ng akademya. Alis muna ako. Maaga pa aalis ka? Oo, meron akong trabaho na dapat gawin. Gayun din, meron akong isang upperclassman para i-cheer. Gawin mo ang best mo sa Crown Attack, Sean. Hindi kami makakapasok, ngunit sumusuporta kami para sa iyo. Siyempre, hindi ko kayang pabayaan ang isang babaeng nangangailangan ng tulong ko pagkatapos ng lahat. Sion, nahihiya akong humingi ng kahit ano sa'yo, pero ikaw lang ang maaasahan ko. Pwede ka bang sumali sa team ko? Sa wakas ay napagtanto ni Colette na kailangan niya ng taong makakatrabaho. Sa pagitan ko at ng taong mahinang iyon, ako ang malinaw na pipiliin. Ano ang ginagawa ng mahinang yan dito? Oh, Sion, hiniling ko sa iyo na sumali ka sa team namin. 'Di ba? Para makasali sa Crown Attack, ang team ay dapat magkaroon ng at least 21,000 combined credits. Para makasali si Will, ang tangi lamang gawin ay imbitahin ka sa grupo namin. Pasensya na at nadamay ka sa ganito. Hindi ito nakakatawang biro. Bakit naman kita tutulungan? No talent? Bakit mo kailangang sumali sa upper level event? Magsalita ka mahinang nilalang. Parang may namamagitan sa kanila. Sumali si Julius sa Crown Attack at sinabi ni Will na sasali rin siya kahit ano ang mangyari. Ito ang simula ng mga panghapon na kaganapan sa Magic Festival. Magkakaroon tayo ng higit pang detalyadong pagsasaysay mula sa akin, Mike Mayus, para sa Contemporary, ang ating #1 most hated professor. Siya ay tuso at mapaghinala. Ang Dark Viper na ito ay palaging iniisip ng mga estudyante na pinapalo sila sa puwit gamit ang kanyang wand. Pinapakilala ko sa inyo si Professor Edward Serfens. Narito na ang pangunahing event sa araw na ito, ang The Crown Attack. Ang mga miyembro ng Elf Faction ay simulan na. Narito na ang pinaka-high-level contest na ang pinakamagaling estudyante ang magpa-participate. Pinagsisigawan ko na sabihin sa inyo. Pero according sa Academy's Backroom Gambling, Squad 12 ay pinangungunahan ni Wignall Lindor. At ang Squad 9 ay pinangungunahan ni Julius Rinberg na pinakapaborito kong manalo. Pinibigay ko ang boto ko sa panalo ng Wignall. At narito ang hahamon na isang grupo. Squad 6 ang hindi masyadong paborito. Ang grupo ni Sion at ang walang ibang no talent. Baliw na siguro siya at sasali siya sa Crow Attack. Itigil mo na ang pagpapahiya sa Akademya Talunan. Mag-ready na kayo, Squadland Zone. Will, sasali ka ba talaga? Ilang beses na kitang sinabihan na huwag kang sasali sa ganitong festival. Patawarin mo ako, Professor Werkner. Kahit pinagtatawanan ako ng mga tao, gusto kong manalo sa ganitong labanan. Ito na ang oras na pinakahihintay nyo. Simula na. Pagkasimula ng laban, ang Golem Thicket ay nakatayo sa kanilang daraanan. Maraming golems ang magbubuong malaking pader. Masisira kaya nila ito? Wow, si Will Surford ng Squad 6 ay aatake sa mga pader. Sumanib ka sa akin, droplets of earth. Dalhin mo sa akin ang iyong proteksyon, mga burol ng bakal. Hindi siya marunong gumamit ng magic pero hindi siya lumalabag sa mga rules kung tatamaan niya sila gamit ang isang magic gauntlet.
Hindi ako makapaniwala anong pagbabago ng pangyayaring ito. Ang pinakaunang nagwasak ng pader, Sir Will Surford, ang book learner. Noong sinagip ako ng isang no talent ay nahiya ako sa sarili ko, parang gusto ko nang mamatay. Kaya naman ako nagtitraining ng mabuti hanggang sa maramdaman kong parang mamamatay na ako upang maging kasing lakas ng maari. At ngunit siya ay hindi mo ako binibiro, hindi ba? Will, sa harapan mo. Maglaan ng linya mga tombstone ng mga tagapagturo ng espada. Ang bawat koponan ay nagmamadali, ngunit ang mga patibong ay walang awa sa kanila. Napakahirap ng taon na ito. Ang koponan ni Will Surford ay nangunguna pa rin. Mangunguna kaya ang isang no talent? Napakaingay ng stadium. May nangyari kaya na hindi inaasahan? Hoy, anong kaguluhan ang nangyayari dyan? Sa abot ng aming kaalaman mula sa aming pagsisiyasat, ang no-talent squad ang nangunguna. Hindi ito maganda, Julius. Kung ipagpapatuloy niya ito, baka ang talunan ay talagang... Huwag kayong mag-alala. Pupuntahan ko siya. Mga patibong na may chain circle. Aalisin ko ang lahat ng mga ito. Sa paligsahan ng crown attack na ito, mas malapit ka sa stadium, mas malaki ang posibilidad na makasalubong mo ang mga kalabang koponan. Ang bawat koponan ay magsisimulang maglaban-laban kapag umabot na sila sa woodland zone. Magpapatuloy ako at maghihintay para sa isang atake. Hanggang sa makuha ko ang kalamangan sa terrain bago dumating si Julius. Imposible. Paano siya nakarating dito bago kami? Natalo niya kami ni Colette sa cast and dash race? Nag-iisa lang si Julius? Nagtatago lang ba ang mga teammates ni Julius? Kami ang nabiktima ng ambush. Mapapahamak kami. Baguhin ang plano. Kaijin, 今は亡き使徒の斬首。シオン、汝を焼き払いし遠久の記憶。思い出せ、汝を消した火を焼き尽くせ。イフラムス、バーテリオン。Anong nangyari? Tinamaan ba niya ako? Ang kagubatan. Umalis ka na, Julius. Nasa daan ka. Tinutukoy niya kaya si Julius? Hindi. Tinutukoy niya pareho sina Will at si Julius. Ano bang iniisip mo, Sean? Pinipilit ko ang sarili ko at ginagawa ang lahat ng hinihingi mo, Colette. Ngunit ngayon, kukunin ko na ang aking kabayaran. Makipaglaban ka sa akin, talunan. Ano ang iniisip niya? Dito at ngayon. Tayo at bakit? Sa tingin mo ba kailangan ko ng magandang dahilan para talunin ang nakakainis na baliw na katulad mo? Itigil mo na ito, Sean. Hindi ito ang tamang oras para maglaban tayo. Magmamadali ka na at kunin ang espada, talunan.